May panibagong bagyo po tayo na minomonitor ngayon at ito po ay pinangalanan nating Maymay. Pang-13 bagyo po ngayong 2026 at pangalawang bagyo naman ngayong Agosto. Aalamin ho natin ang direktang epekto nito sa malaking bahagi ho ng La Union at Ilocos Sur. Gayun din ang nagiging paglapit po ng Typhoon Dolphin sa ating Philippine Area of Responsibility. Pati rin po ang epekto ng habagat o mas lumalakas na habagat sa kalurang bahagi ho ng ating bansa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share yung ating update. Importante para ho kasi malaman nila ang lagay ho ng ating panahon. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules, August 5, 2026. So ito po, i-explain ko sa inyong mabuti itong panibagong bagyo nabuo. Kagabi pa ho ito. Marami hong naguguluhan kasi yung bagyong Luis po akala nila ito pa rin yun. Ang bagyong Luis ho, winanayang kahapon bilang low pressure area at nalusaw na po siya kahapon pa. Hindi na po nakaabot itong Typhoon Dolphin para hatakin siya o palakasin pa itong bagyong Luis. Focus tayo ngayon sa panibagong bagyong tinatawag ho na Maymay. Ito po sa ngayon ay meron pong lokasyon sa huli pong pagkatala ng Pag-asa, 180 kilometers west of Bacnotan, La Union. Ganito po ang mangyayari. Dahil nga po nabuo ito dito sa loob ng ating PAR, tumataas ho ang tsansa na magkaroon po ito ng landfall scenario o pagtama po sa kalupaan po ng La Union at Ilocos Sur. Binabalaan ho yung mga lugar na binanggit ko sa mga banta ng mga pag-uulan dulot po nitong Tropical Depression Maymay. Bagamat ang isang mahinang bagyo o Tropical Depression ay nagtataglay lamang ho ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour, sobrang madaming ulan naman po ang ibinibigay nito o idinudulot sa mga direktang lugar po na kanyang naapektuhan. Iba naman ang epekto ng mga typhoon o super typhoon. Balikan natin yung bagyong Maymay. Ngayon din po kasi papalapit na eto nga pong bagyong Dolphin o Typhoon Dolphin. Nasa category 4 pa rin po kasi. Sa latest update natin, meron po itong lokasyon na 2,115 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. At meron pong lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ang pagkilos naman ho, pa-westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ganito pong mangyayaring senaryo dyan. Habang papalapit po, eto nga pong Typhoon Dolphin, eto naman pong bagyong Maymay ay lalapit sa landmass po o kalupaan po ng Ilocos Sur at La Union. Paglapit niyan o pagtama niyan sa kalupaan natin, sa landmass natin, hihina ulit yan sa pagiging low pressure area. And then bago pa makapasok itong bagyong Dolphin, ay unti-unti na pong malulusaw eto pong bagyong Maymay. Pero bago yan malusaw, makakaranas tayo ng mga heavy rainfall warning, dami ng mga pag-uulan dahil sa Tropical Depression Maymay, kaya hindi ng epekto ng habagat o southwest monsoon. Ang habagat po, ganito ang nangyayari ngayon. Palakas ang habagat habang papalapit po ang Typhoon Dolphin sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami nagtatanong sa atin kung maglalandfall ba eto nga pong bagyong Dolphin sa extreme northern Luzon. Hindi po nakikitang maglalandfall yan, bagkus papasok lang yan ng kaunti sa ating Philippine Area of Responsibility and then lalabas din po agad. Pero kahit po yan hindi maglalandfall, patuloy niyong palalakasin pong epekto ng habagat o ito pong southwest monsoon, which is napakadelikado po. Mamaya explain ko sa inyo para maunawaan natin pati rin ng mga kategorya ng mga bagyo. Alamin ho natin yung tinatawag natin na heavy rainfall warning o dami po ng mga pag-uulan. Actually, dapat po mag-ingat yung mga kababayan natin sa mga lugar ho na babanggitin ko, pati rin yung mga papalaot, papasok sa eskwela, sa trabaho, mag-ingat po tayo. Pwede rin na walang pasok dahil nga po sa banta ng mga pag-uulan. Kaya makipag-ugnayan kayo sa inyong LGU. Meron po tayong inaasahan dahil po sa bagyong Maymay o Tropical Depression Maymay na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Ngayong hapon po ng Miyerkules, dito po sa La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Diyan po magkakaroon ng direktang pagtama yung pinaka-mata po, yung pinaka-extension po ng hangin ng bagyong Maymay. Pagdating naman po sa bandang hapon din ng gabi, ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang bukas po ng hapon ng Huwebes, 50 to 100 mm sa dami naman ng pag-uulan. Medyo bawas ito, Diyan po sa Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Tarlac, Nueva Ecija,
kasama po ang Bataan, Pampanga at ilang bahagi ho ng Bulacan. Malawak ho ang sirkulasyon ng hangin nitong Tropical Depression Maymay at halos same yung magiging epekto o parehas yung magiging epekto niyan sa ibinigay na pag-uulan po ng Bagyong Luis. Magsing lakas lang sila, no? Hindi sila lalakas sa pagiging typhoon at super typhoon. At ito naman po, dahil naman po sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa, maya explain ko mabuti kung gaano katagal itong habagat na ito sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, no? Meron tayong inaasahan po, no, dahil sa southwest monsoon o habagat po, no, na 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan po sa may Metro Manila, kasama po ang Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mga low-lying areas, mag-ingat sa banta po ng mga pag-uulan. Pagdating po ng hapon, ngayon ding Miyerkules hanggang bukas ho ng hapon ito, meron naman tayong 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro. At bababa ng konti sa 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dahil pa rin sa habagat, dyan po sa may Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Cavite, Batangas at Antique, halos parehas, no? Yung epekto ng Tropical Depression Maymay, parehas din sa nagiging epekto po ng habagat. So yung mga lugar na binanggit ko, doble yung tumatama o nararamdamang epekto. Meron sa Tropical Depression Maymay, meron pa po sa habagat. Kaya mag-ingat po, ha? Bigyan ko kayo mamaya ng mga paalala. At ito po, Thursday po ng hapon hanggang sa Friday ho ng hapon, meron po tayong 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-ulan pa rin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Antique. Ipapaliwanag ko hong mabuti kung bakit patuloy pa rin lumalakas ang habagat kahit ito naman pong bagyong Maymay mahina at malayo pa naman ng kaunti o nasa labas pa ng par itong typhoon na Dolphin. Ganito po. Pagka typhoon po kasi o super typhoon, sobrang lawak po ng radius o hangin yan. Kaya naman itong mahinang habagat lang ng karaang mga linggo, lumakas po ng lumakas. Nagkaroon yung tinatawag natin na rapid intensification o yung biglaang paglakas po ng habagat sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ang tanong, kailan ba mawawala ang epekto ng habagat at gaano naman ito katagal? Ganito po, no? Usually, kapag meron tayong bagyong malakas, typhoon o super typhoon man yan, o severe tropical storm, category 3 hanggang category 3 po na bagyo, ay patuloy pong lalakas ang habagat kasi merong sama ng panahon na magpapalakas ho sa kanya. Ganito naman, kapag wala ng bagyo, o wala na, nakalabas na itong bagyong Dolphin, nakalayo na po, no? Sa pagitan ho yan ng August 5 hanggang August 10, ay patuloy o hihina ng hihina po ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kapag humina ho ang habagat, mangyayari naman po yung tinatawag natin na monsoon break o pansamantalang pagkawala ho ng habagat. Pag gaganon ho, bumabalik naman ang epekto ng easterlies o yung malinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. At ang easterlies, ganito po, mas aktibo ang mga local thunderstorms kapag meron tayong maalinsangang hangin. Ang indikasyon naman, pag meron tayong maalinsangang hangin, no, mainit po sa umaga hanggang sa tanghali, and then tuloy-tuloy naman o bigla ang merong mga malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa hapon at sa gabi. Ang localized thunderstorms mo natin, parte o nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga area na hindi ko po nabanggit dyan, mag-ingat tayo lalo na sa hapon. Local thunderstorms, meron dalawang kategorya. Merong mahina na meron lamang itong 30 to 45 minutes po na dami ng pag-uulan. Malakas din ng kulog. Pero yung severe thunderstorm natin, malabag yung epekto na meron pong tinatawag natin na 1 hanggang 2 oras po na epekto. Ngayon, i-explain ko po sa inyo mabuti kasi maraming naguguluhan kung gaano daw ba magiging malakas o gaano kalakas itong bagyong Maymay, no? Dahil pang 13 bagyo na po ito, no? Ngayong 2026, pangalawa naman ngayong Agosto. Uulitin ko, tropical depression siya sa ngayon. Pag tropical depression na bagyo, category 1. Ang category 1, nagtataglay lamang ito ng hangin na 35 to 62 kilometers per hour. At meron po yang tinatawag na
Warning lead time. Sa Ilocos Sur at La Union ang magiging direktang epekto nito, so mataas yung tsansa na itaas po ang wind signal number 1 sa mga lugar ho na yan. Warning lead time 36 hours, ibig sabihin sa loob ng 36 hours, dyan po mararamdaman ang epekto ng bagyong Maymay. Hindi automatic pagka naging isang bagyo na o nakataas ang wind signal sa mga lugar na apektado, agad-agad merong ulan, no? Meron po yung warning lead time. Nagsisirculate kasi yung hangin ng bagyo, no? Hindi automatic tinatamaan po ng direkta yan. Pag tropical storm, ito yung category 2 na nangyari po ito, no, doon sa bagyong Luis, pero saglit lang din nawala, humina din po agad. Pwedeng pumasok sa pagiging tropical storm itong bagyong Maymay at humina ulit sa pagiging tropical depression hanggang sa maging LPA. Pag tropical storm, ganito po, nagtataglay lamang ito ng hangin na 63 to 88 kilometers per hour. So, ang imamonitor at babantayan natin yung lakas ho ng hangin. Dahil doon tayo magbabase kung gaano na po ito kalakas. No? Gets nyo po ba mga kababayan? Ganun po ang ini-explain ko. Category 3 naman, ito yung severe tropical storm na merong hangin na 89 to 117 kilometers per hour na lakas ho ng hangin. Pag category 4 hanggang category 5, meron po itong 118 hanggang 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. At ang kaibahan po ng mahinang bagyo, nagsisimula kasi ang mahinang bagyo sa tropical depression, tropical storm hanggang severe tropical storm. Ang malalakas, pasok na sa category 4 typhoon at super typhoon. Pag super typhoon natin at typhoon, kakaunti ang ulan yan. Hindi ganun kadami ang ulan, pero sobra pong lakas ng hangin na talaga namang life-threatening po, talaga mga puno kayang patumbahin. Pag mahinang bagyo hanggang tropical depression, tropical storm, hindi ganun kalakas ang hangin, pero sobrang dami ho ng mga pag-ulan, consistent na experience natin yan doon po sa bagyong Luis. At ito, bigyan ko kayo ng paalala din, no? Ganito po ang nangyayari. Kapag malalakas na bagyo, typhoon o super typhoon, karaniwan po yan ay nagre-rekurba diyan po sa ating silangang bahagi ho ng ating bansa, ano? Lalo na kapag dumadampi na sa bundok ng Sierra Madre. Kadalasan din sa ngayon, puro tropical depression, mahihinang bagyo, ang nagkakaroon po ng direktang pagtama o paglandfall sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Tignan nyo ito po, no? Para maunawaan nyo. Kahapon po, naglandfall ang bagyong Luis sa Bacnotan, La Union. Ngayon naman, ito naman pong bagyong Maymay ang pumalit ho sa kanya. So, dalawang beses magkakaroon ng landfall scenario o landfall na pagtama sa La Union pero magkaibang bagyo. Ganun po ang nangyayari mga kababayan. At ito naman po bagyong Dolphin, yan sa ngayon wala pa naman direktang epekto pero yung habagat po ang kanyang pinapatamaan o pinapalakasan. Bigyan ko kayo ng mga paalala din, i-summarize natin yung lagay ho ng ating panahon. Sa ngayon po, no, sa tinatawag natin na forecast weather condition, i-summarize po natin yung ating update para malaman po ng mga kababayan natin. Pwede nyo balikan yung sa unahan ng video natin. Sa area ho ng Metro Manila, Rizal, Cavite, uulitin ko ho kasama Batangas at Occidental Mindoro, ang lagay ng panahon, occasional rain. So yung tuloy-tuloy po na pag-ulan pero medyo mahina naman. Dahil po yan sa epekto po ng habagat o southwest monsoon. So mag-ingat yung mga lugar na yan sa banta ng mga landslide at pagbabaha sa mga low-lying areas. Sa Ilocos Region naman po, Cordillera Administrative Region, kasama ang Cagayan Valley at Central Luzon, kasamang La Union, ito pong area ng Ilocos Sur, ay apektado naman po ng extension o trap po ng Tropical Depression Maymay. Mag-ingat din sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide-prone area. The rest po ng Calabarzon, nalalabing bahagi po ng Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras, habagat naman o enhanced southwest monsoon ang nakakaapekto po sa mga lugar na binanggit ko dyan. Mag-ingat po lalo na ho sa hapon at sa gabi. Ang habagat mas lumalakas, naging doble pa nga po yung lakas niya, no, habang papalapit po etong bagyong Dolphin. Nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas sa Mindanao, ulitin ko yung local thunderstorms naman po ang nakakaapekto dyan. Ito po, nabigyan ko kayo ng mga dapat nating gawin. Kailangan maging updated pa rin kayo sa weather update ni Kuya Francis. Tulad po ngayon, katatapos lamang ng bagyong Luis, sumunod naman yung bagyong Maymay at may panibagong bagyo na naman tayo. May isa pang bagyo, no, sa labas ng PAR at ito nga po yung bagyong Dolphin. At kahit sunod-sunod yung mga bagyo, pasalamat tayo sa Panginoon dahil puro mahihina lamang po yung mga pumapasok at tumatama po sa ating bansa, no. Pangalawang paalala,
linisin ho natin yung mga basura doon po sa mga low-lying areas. Maraming mga lugar sa atin na mabilis pong tamaan ng mga pagbabaha, lalo na po kapag merong mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan sa Metro Manila. Kaya yung mga basura plastic, itapon ho sa maayos na tapunan na hindi po basta-basta babara sa mga kanal, no? Delikado dahil mamaya natutulog tayo, bigla na palang apaw yung tubig, no, sa area natin. Pangatlo, go bags, i-ready ho natin. Yung iba namimiloso po, wala daw silang go bags. So, ang go bags kasi dapat meron yung tubig, merong medicine kit, no? Meron pong flashlight, merong pito, merong cash. Importante yan, hindi lamang pag may lindol o malalakas na bagyo, kahit mahinang bagyo, dapat meron ho tayo niyan. Ito pa, kailangan din i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Mga dokumento at papeles, yan po ang madalas nakakaligtaan natin, no? Yung mga maliliit na bagay. Mga appliances, i-unplug natin. Lalo na kung may history ng pagbabaha yung inyong lugar, mas maganda ng sigurado ho tayo, no? Lalo na yung mga binanggit kong lugar. At ito pa, kailangan din mag-stock tayo ng pagkain na tatagal ho ng pang ilang araw. Actually, itong habaga, tatagal pa to hanggang 1 linggo pa po dahil hindi pa nakakapasok ng parat, hindi pa nandiyan pa po kasi ang banta ng Bagyong Dolphin, yan kasi ang magpapalakas eh. At kahit mawala na itong Bagyong Dolphin, tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Yung panghuling paalala, ito sobrang importante, panalangin po natin sa Panginoon. Unang-una, malusaw din agad ito nga pong tropical depression Maymay at wag nang lumakas. Ganyan, ipag-pray natin na humina din ang epekto ng habagat dahil may mga area ho ngayon na binabaha na. Alam ko sa parte ng Bulacan, yung Angat Dam, kailangan pa ng tubig, pero syempre may mga area naman na sumusobra na yung tubig. Medyo delikado na po yung mga area nila. Kasama sa ipag-pray natin, ito nga pong typhoon na Dolphin, na tumaas, dumiretso pa doon ang pinaka-direksyon niya at wag nang bumaba yung track niya dito po sa may parteng extreme na rin Luzon. Doon nakikita naman natin magkakaroon niya ng pagpasok sa PAR, pwede pa naman magbago yung direksyon niyan. Pag lumayo kasi yan, mawawala din masyado ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Wala hong magtitrigger. Eto, bukod ho sa bagyong Maymay, ang susunod na bagyo kapag na-develop, no, ay tatawagin hong bagyong Neneng. Eto ho kasi nga Typhoon Dolphin, may pagpasok kasi yan, papasok kasi yan sa PAR. So, mataas ang tsansa na yan po ang tawagin bagyong Neneng. Huwag kayong maguguluhan na kasi may international name ang bagyo. At kapag naguguluhan kayo, mag-comment lang kayo at ako naman po si Kuya Francis, nire-replyan ko naman po kayo. So, bago ko po tapusin ang video natin, yung mga nakaabot hanggang dulo, kilala ko naman po kayo at babawi ako sa shoutout sa next update natin. Bigyan ko po kayo ng memory verse o Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules. At ito po ay matatagpuan. Yung iba alam na to, no? Pero kailangan ko pa rin i-explain para sa mga bago sa ating channel. Ito po, sa John 3:16 po, familiar na po kayo, ganito po ang sinasabi. Gayon na lamang po ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi humapahamak, bagkos ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Mga kababayan ko, mga nanay at tatay ko dyan, mga senior, mga estudyante, mga bata, no, kamusta mga ate and kuya, lahat po tayo ay mahal po ng Panginoon, no? Alam nyo, iba ho kasi yung tinatawag na unconditional love kaysa sa pagmamahal po ng tao. Sa atin po, no, minsan pag nagmamahal tayo ng isang tao o asawa natin o girlfriend po o boyfriend, minsan may condition pa, no? Meron pang ganito dapat o ganyan dapat. Pero ang Diyos, wala ho yung ibinibigay na condition sa atin. Ang kailangan lang, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at tayo po ay maliligtas po mga kababayan, no? Tayo po ay makasalanan at wala pong nakapunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga po kailangan natin ng Savior at tagapagligtas at yan po ay ang ating Panginoong Hesus. Mga kababayan, yan po muna ang ating update ngayon sa lagay ho ng ating panahon. Ito po muli, si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster, tagapaghatid ng balita ngayong araw po ng Miyerkules, August 5, 2026. Maraming salamat po ng sobra at God bless po sa inyong lahat.